Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 16 na ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nakahiga si Arthur sa malamig na lupa, nakatitig sa langit habang unti-unting lumalamon sa kanya ang lungkot. Isang matinding katotohanan ang tumama sa kanya, wala na si Sylvia. Ang babaeng kumupop sa kanya, nagturo sa kanya, at itinuring siyang parang sariling anak ay tuluyan ng naglaho. Hindi na niya siya muling makikita. Ang kirot sa dibdib niya ay parang talim na bumabaon ng paulit-ulit, at sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng alaala nila ni Sylvia. Bagamat 4 na buwan lamang silang magkasama, pakiramdam niya ay parang ito ay napakatagal at napakaikli rin sa parehong pagkakataon. Ibinigay ni Sylvia sa kanya ang isang bagay na hindi matutumbasan, kaalaman, paggabay, at pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Ngayon, bigla na lamang siyang iniwan, walang iniwang kahit anong sagot, tanging sakit at kawalan ang naiwan sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili, isang sigaw ng pighati ang kumawala mula sa kanyang bibig, puno ng hinagpis at pangungulila, subalit bago pa siya tuluyang lamunin ng kalungkutan, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na boses ang umalinggaw sa kanyang isipan, banayad ngunit matatag, ahem. Testing, testing. Ah, mabuti. Kumusta, Art? Napasinghap si Arthur. Sylvia. Sinubukan niyang sumagot, ngunit nagpatuloy ang tinig, at napagtanto niyang ito'y isang naitalang mensahe, isang huling regalo mula kay Sylvia. Tahimik siyang nakinig, pansamantalang nakalimutan ang lungkot na bumabalot sa kanya. Ipinaliwanag ni Sylvia na kung naririnig niya ito, nangangahulugan itong naipakita na niya kay Arthur ang tunay niyang pagkatao. Gayunpaman, gaano man siya nauuhaw sa mga sagot, hindi pa siya handa upang malaman ang lahat. Bata pa lamang siya, wala pang 5 taong gulang, at kahit na mabilis ang pag-unlad niya, wala pa siyang sapat na lakas upang harapin ang katotohanang naghihintay sa kanya. Bilang huling pamana, ipina-infuse niya kay Arthur ang kanyang natatanging will. Isang kapangyarihang tutulong sa kanyang paglalakbay bilang isang salamangkero, mahigpit na hinawakan ni Arthur ang kanyang damit sa may dibdib. Masakit. Sino ba ang humingi ng regalong ito? Bulong niya sa sarili. Mas gugustuhin ko pang nandito si Sylvia, ngunit tila ba nabasa ni Sylvia ang kanyang isipan, sapagkat nagpatuloy ang kanyang tinig, at Art. Alam ko kung ano ang maaaring nararamdaman mo ngayon, lungkot, galit, pagkakasala. Ngunit tandaan mo, may pamilya kang naghihintay sa'yo. May layunin ka sa buhay na ito. Napatingin si Arthur sa itlog na iniwan ni Sylvia sa kanya, ang huling bakas ng kanyang pagkatao. Pinayuhan siya ni Sylvia na pahalagahan ang kanyang pagkabata. Maranasan ang kasiyahan at inosenteng mga sandali, at lumaking isang lalaking maipagmamalaki hindi lamang ng kanyang mga magulang, kundi pati na rin ni Sylvia. Ipinangako niya na kapag nalampasan na ni Arthur ang puting yugto ng kanyang mana core, muling maririnig niya siya, at sa panahong iyon, isasalaysay na niya ang buong katotohanan. Ngunit ang pinakahuling mga salitang binitiwan ni Sylvia ang gumimbal kay Arthur, kaya hanggang sa muli. Paalam, King Gray, nanlaki ang mga mata ni Arthur. Napahinto ang kanyang paghinga. King Gray. Ang pangalan niya sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang tunay na pagkatao bago siya isinilang bilang Arthur sa mundong ito. Ngunit paano niya nalaman? Gaano na niya ito alam, bagamat puno ng tanong ang kanyang isipan, isang bagay ang naging malinaw sa kanya, kung hahayaang siyang kainin ng paghihiganti at pagkauhaw sa lakas, magiging katulad lamang ito ng kanyang nakaraang buhay. Binigyan siya ng pagkakataong magsimula muli, at hindi niya ito maaaring sayangin. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay magpatuloy. Determinado siyang makauwi, kaya agad siyang umakyat sa isang mataas na puno upang magmasid sa paligid. Kailangang malaman niya kung nasaan siya. Sa tulong ng mana, nagawa niyang maabot ang tuktok, ngunit kahit pa pinalakas nito ang kanyang paningin, limitado pa rin ang kanyang natatanaw. Gayunpaman, sigurado siyang nasa Elshire Forest siya, kaya tama nga si Sylvia. Inilagay niya ako malapit sa ibang tao. Ngunit nasaan niya ba ako talaga? Ginamit niya ang teknik ng mana rotation na itinuro ni Sylvia,
pinapaikot ang enerhiya sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, mas matagal niyang magagamit ang kanyang mahika, na magiging susi sa kanyang pagtakas mula sa kabubatan. Habang mas lumalalim ang kanyang pagkontrol sa katawan. Mabilis siyang gumalaw sa mga sanga, tinatalon ito ng may liksi, parang isang unggoy na sanay sa paggalaw sa taas. Biglang, isang malakas na sigaw ang gumimbal sa tahimik na kabubatan. Saklolo, napapitlag si Arthur. Agad siyang tumigil at sinubukang hanapin ang pinagmulan ng sigaw. Boses ng isang tao iyon. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng ingay, ang kanyang pandama ay alerto sa maaaring mangyari. Nang marating niya ang pinagmulan ng sigaw, napako siya sa kanyang kinatatayuan. Isang batang elf na babae ang hinahatak ng isang pangkat ng mga magaspang na lalaking may malulupit na tingin. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata habang pilit siyang nagpupumiglas, ngunit tinatawanan lamang siya ng mga ito. Tahimik ka, sigaw ng isa bago siya sinampal. Mahigpit na napakapit si Arthur sa punong kinatatayuan niya. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa magaspang nitong balat. Mga ngalakal ng alipin, tara na, utos ng kanilang pinuno. Ilang araw na lang at makakalabas na tayo sa impyernong kabubatang ito. Isang lalaking mukhang sunod-sunuran ang tumawa. Boss, mahal ang bentahan ng mga babaeng elf. Di ba, isa pa ang sumabad, may kasuklam-suklam ng ngisi sa mukha. Lalo na pagbata pa. Saka, birhen pa yan. Siguradong malaking kita to, tumahimik kayo at ilagay na siya sa karwahe, sabi ng pinuno ng padabog. Kailangan na nating makaalis, nanginginig ang mga kamay ni Arthur. Ramdam niya ang puot na unti-unting kumukulo sa kanyang loob. Ang kanyang mga kuko ay kumakaska sa balat ng puno, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa matinding galit, mga halimaw, at malapit na nilang malaman kung ano ang kahulugan ng pagkakamali sa paghaharap kay Arthur Lewin. At dito nagtatapos ang chapter 16 na ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 17? Comment down below.